So yun mga katropa, ngayon lang tayo nagkaroon ng ulit ng major job. So WE engine. So yung issue niya ay nagkulang sa langis, hindi na malayan mga katropa. Umaandar pa siya, tapos biglang nag stop over si customer, tapos yung nung start na ayaw na mag-start. So na-find out niya na kulang na sa langis. So ni-rescue naman, nilagyan ng langis. So wala na rin. Hirap na rin siyang umikot. So yun nga, ni-recommendation natin ng bukas ng makina. Ngayon, yung na-find out natin ito. So na-find out natin siya dito sa ating connecting rod. Ayan, sa connecting rod. Sa main bearing, okay naman siya mga katropa. So sa crankshaft, yung main journal niya, okay pa naman yung mga main journal. So sa journal ng connecting rod, ayan, merong isang may tama. Ayan. Siguro magbabawas tayo ng ano diyan ng journal sa may connecting rod, lahat ng connecting rod. So as is na lang natin yung yung main journal, standard pa rin yan. So sa connecting rod tayo nagbabawas, depende kung makukuha sa undersize ng 0.25 or 0.50. Yan mga tropa. Pagdating naman dito sa yan, makita na nyo naman yung main bearing, magaganda pa naman mga katropa. So sa ko rito, kulang ng langis, hindi na masyado nakaka-lubricate, kaya ayun, gamit, hindi na malayan, naapektuhan si sa connecting rod bearing. Yan. Kaya pag kulang yung langis, medyo buti nga yung nangyari dito mga katropa ay minor lang, hindi lahat nadamay. Kumbaga hindi lahat nadamay ito, main journal tsaka si piston. Ibig sabihin meron pang lubrication. Ayan o, hindi pa masyadong pero sa ko dito sa engine na to, hindi pa nabubuksan, ngayon pa lang mga katropa. So siyempre malaki na yung kainer ng piston, halos bilog. Papapalitan natin yung niyan, yung piston tsaka yung liner para although wala pa namang masyadong gasgas, meron siya maliliit na gasgas yung liner. So palitan natin. So ito na nga yung mga parts. Pagdating naman sa mga parts dito ng mga wala namang yung bushing ng ating shaft, balancer shaft, okay pa naman mga katropa. So yun talaga naapektuhan si connecting rod lang, kasi medyo kulang nga sa langis. Kaya hindi agad-agad umakyat. Saka yung langis niya medyo parang hindi nagpapaservice. Bihira kasi dumating mga katropa. So ayun pa naman yung ibang parts. Pagdating naman dito, okay naman. Ayan. Meron lang konti mga gasgas yan. Okay pa yan. Yan. Galing sa cylinder head. Ito yung cylinder head natin. Yan. Ito naman yung ibang parts sa panlabas. Wala naman yan. So napansin ko lang, pagtulak ko ng piston, ayan. Siyempre pagtulak ko ng piston, hindi ko kasi ginagalaw yung mga ring para makita ko yung layo ng end gap ng 1 and 2. Ayan. Ito yung sa number 4. Ayan, medyo malapit na yan. Ito tsaka ito. Sa 3, malayo. Sa 2, ayan. Mapapansin nyo yung 2. Magkalapit na, ayan. Malapit na. Kumbaga magkikita na yan mga katropa. Yan. Pag dito sa 1, okay pa naman. So pero papalitan na natin yan. Siyempre nabuksan na natin yan. Lahat ng panloob na parts papalitan natin. Especially dito sa mga bearing. Kailangan ko munang ipadala sa machine shop para malaman kung ano yung bearing na gagamitin natin. Pero sa ko pwede rito yung 0.25. Yan. Pero mas maganda na si machine shop yung para sure ball tayo. Ako kasi nagpapadala ako sa machine shop, nagpapasukat lang ako. Hindi ako nagpapabuo ng makina mga katropa. Hindi ako nagpapa-install ng piston ring, main bearing. Darating sa akin half block na lang, isasampa ko na, kukumpletuhin ko na lang. Hindi mga katropa, pinapasukat ko lang yan. Ako yung nag-assemble talaga. Pero sinukat na nila, susukatin ko pa rin. Para sure ball lang ako mga katropa sa sa mga sukat-sukat na yan. Yan. So yun lang, nagka-problema tayo sa connecting rod bearing. So yun nga, guys, sabi ko papadala natin sa machine shop para makita natin kung anong connecting rod bearing size yung ating orderin, para isang lang. Papadala ko muna yan. Tapos yun nga, papadala ko na rin tong head. Papacheck ko na rin lahat mga katropa. Palitan ng valve seal, pacheck natin yung valve guide, valve, tapos yung pacing. Tingnan natin kung kailangan bang i-replace o hindi. Si machine shop yung magsasabi niyan sa akin mga katropa, kasi tropa natin yun.
Kasi ayaw kong pinapareplace yung cylinder head hanggat maaari. Kung po pwede pa naman, kung wala pa namang tama, hindi ako nagpapareplace niyan. Ito wala namang overheating na nangyari. So kumbaga nag-stack up lang dahil sa bearing mga katropa. Dahil hindi na kayang umikot. Pagtanggal ko nga, nagpatong na yung ibang bearing mga katropa. Kaya maganit-ganit nang ikutin. Kaya start, nahihirapan ng C-starter. So yun, isa kong i-recommenda C-starter kasi nga nag-init na yan, kaka-start nila mga katropa. Papaservice natin or tayo mag-service or papalit natin ng bago, depende yan. Saka si oil pump, actually meron na akong quotation dito, double check ko na lang kung alin yung mga additional ko mga katropa, kasi meron akong additional dyan na mga parts, gaya nito, sending unit, tsaka oil temperature sensor. Ano ko yan, ipapapalitan ko. Tapos ngayon itong injector natin, lilinisin lang natin yan, obserbahan natin kung magkaroon ng problema sa bandang huli na natin ano yan. Yan, tapos yung water pump kinalawang na rin yan, pero parang bagong palit. Tingnan natin, babalik natin yan, madali lang naman magpalit yan. Tapos si high pressure pump, ayan. So yun lang mga katropa, yung ano natin, nakita natin, minor lang naman sa connecting rod lang naman. So yun, update ko na lang kayo kapag bubuhin na natin mga katropa.